tagapagturo na sana kayo dahil matagal na palataya. Ngunit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos, katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi niyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito pong iksing na ang sulat po na ito ay hindi sinabi ko sino nagsulat nito. Pero ito po ay isinulat para sa mga mananampalatayang Hudyo na matagal nang nakakakilala sa Diyos. Na dapat, sabi dito, nagtuturo na sa iba. Pero ang nakakalungkot na katotohanan, sila ay kailangan pa din turuan ng mga simpleng aral. At ang sulat ko na ito ay para din po sa atin, mga mananampalataya. Ginamit ng manunulat ang paghahambing sa pagkain, gatas para sa mga nagsisimula, at yung matigas na pagkain para sa mga lumaguna. So, sa gabi ito, pinamagatan ko ito. Spiritual maturity versus immaturity. Hallelujah. Spiritual immaturity. Ibig sabihin, ito ay kalagayan ng sanggol. Kumbaga, para sanggol ka pa sa pananampalataya. Kailangan ka pang turuan ng mga kailangan pang turuan. Gatas, di ba? Ang sanggol ng gatas pa lang naman kaya. Kaya niyang hindi naman nakakaya gatas. Hindi pa niya kaya yung mga matitigas sa pagkain, mga gulay, mga kanin. So, spiritual immaturity. Gatas, hindi pa matigas ang pagkain ng salita ng Diyos. Kumbaga sa madaling salita, alagain pa. Kailangan pang turuan. Kasi madaling masaktan. Sensitive at malito. Ang spiritual maturity naman po, ito yung mga may sapat ng may sapat ng gulang, hustong gulang. Kaya nang tumanggap ng mga malalalim na katotohanan. Kumbaga sa pagkain, kaya niya na yung mga solid food. Matured na. Kaya nang umunawa at makakilala ng katotohanan. Sabi dito, sa binasa natin, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Dito po, inaasahan tayo na yung isang mananampalataya na matured na yung may spiritual maturity, inaasahan sa kanya na dapat siya na yung nagtuturo. Malago na siya. Diba po? Hindi na tayo yung, hindi na tayo yung tinuturo. Lalo na po kung matagal na po tayo ng Kristiyano, di ba? Naniniwala ko dito, matatagal na po tayo. Matatagal na po yung iba dito. Meron po ba dito 1 month lang, wala na po dito. So, sa atin po, bilang mga malaguna sa pananampalataya, inaasahan na dapat tayo po ay nagtuturo natin sa iba. Lumalalim na yung ating pagkaunawa. Pero sabi dito, ngunit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Yung nakakalungkot na katotohanan. Matagal na tayo sa pananampalataya, pero
parang kailangan pa rin natin yung hindi pa tayo handang tumanggap ng mga malalalim na turo. Kailangan pang ulitin yung mga simpleng bagay gaya ng kung sino ang Diyos, yung kanyang mga utos, paano maligtas, yung mga bagay na dapat ay alam na natin nung una pa lang. Bakit po ganun yung mangyayari? Kasi hindi lumalago ang isang Christian. Sabi nga ng mga nagtuturo dito, more than 5 years ka na, pero parang bago ka pa lang. Lalo na po sa matagal na po tayo sa Lord, pero sensitive pa rin po tayo. Mga maramdaman pa rin po tayo. Ganun po ako dati. Ako po matampuhin po talaga ako dati. Nung bago-bago pa lang ako, dun sa fifth floor, pag may nagtuturo doon, nag-Bible study, ay devotion talaga. Pag may nagtuturo doon, tapos natatamaan ako, iniirapan ko yung nagtuturo na pailan. Pero hindi nila nakikita. Yung natatamaan tayo kapag yung pagtuturo sa atin patungkol sa pagsasaway. Nasasaktan po tayo. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi po ako tatagal ng ganito kung hindi po ako naka-experience ng mga ganito. So, salamat po sa mga naunang dito, lingkod ng Lord na nagturo sa akin, inabayan ako, inalagaan. Kasi matampuhin po ako dati talaga. Siguro magaling ko, pero dati kasi pag sarili ko lang iniisip ko pag nasasaktan ako. Pero ngayon, may time naman na kahit hanggang yun naman po may mga turo dito na natatamaan pa rin ako. Pero nagkakaroon po ako ng realization. Hinihingi ko po ng tawad sa Lord. Mali yung nararamdaman ko at iniisip ko din sa nagtuturo. So may pagkakailan po. So bilang mga matatagal na sa Panginoon, dapat malalago na po tayo. Wala na, hindi na tayo sensitive. Matatagal na tayo, pero hindi tayo lumalago kasi nangyayari. Nakikinig lang po tayo, pero hindi natin isinasabi. Nag-aantay lang tayo na linggo, nagtuturo sa pastor. Magna-notes tayo, pero ang totoo, pagdating naman natin sa bahay, hindi naman natin sinusunod. Hindi tayo mismo yung, kumbaga, ano lang, nakikinig ka lang. Parang nasanay ka lang, linggo, attend ka, makikinig ka lang, pero paglabas mo, wala namang nangyayari. Hindi naman po, tapos yan yung matagal ka na, di ba po? Merong iba, matagal na sa pananampalataya, hindi lumalago. Pero merong iba, bago pa lang, pero kung titignan mo, ang lago-lago na niya. Bakit? Kasi hindi lang siya kontento dun sa nakikinig siya. Siya mismo, merong tao na siya mismo, inaaral niya rin yung salita ng Diyos. Hindi lang siya umaasa sa nagtuturo. Siya mismo merong sariling pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Unti-unti. Kaya makikilala po natin yung isang taong malago at hindi malago sa Panginoon. Parang bata na lumipas na ang ilang taon pero kailangan pa rin turo. Di ba yung mga bata nag-aaral? Yung bata hindi naman po siya mananatiling kinder lang, di ba? Ano yun? 15 years old ka na, kinder ka pa rin. Consistent.
Walang paglago, ang tanda-tanda mo na. 20 years old ka na, grade 1 ka pa rin. Kasi walang natututunan. Di ba po may mga ganun naman na nag-aaral, repeater, kasi walang natututunan. Present na pero absent. Oo. Hindi interesado dun sa tinuturo sa kanya. Kaya hindi siya nagle-level up. Ganon din po sa atin. Hindi po magle-level up yung spiritual maturity natin kung umaasa lang tayo ng turo. Pero hindi naman talaga tayo nagde-desire na matuto. Hindi, wala tayong pagsusumikap na sa salita ng Diyos na aralin natin, saliksikin natin. So, sabi dito, kailangan pa kayo turuan nito. Yung laging ang alam lang ay mga panimulang aral. Hindi po sapat na tayo ay matagal na. Mahalaga kung tayo ba ay lumalago. At may malinaw na pagkakaiba ang pananampalatayang hindi pa ganap kumpara sa lumagunan. At mayroon po akong tatlo dito na babahagi sa inyo. Una, the immature believer still needs milk. So, base doon sa binasa natin, sabi doon, dapat sana mga tagapagturo na tayo. Pero, kailangan pa tayong turuan sa salita ng Diyos. Ito po yung kalagayan ng pananampalatayang hindi lumalago. Matagal na sa simbahan, pero hindi lumalalim yung kaalaman o yung karanasan sa Diyos. Yung umaasa ka lang sa mga nakatayo dito na nagtuturo, pero ikaw mismo ay hindi ka nagsasaliksik o naghahanap ng katotohanan. Kumbaga, hindi ka nagsusumikap. Kaya nga po na sinabi ko kanina. Hindi pa handang tumanggap, hindi pa kaya yung malalim na katotohanan ng kalooban ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 2. Sabi dito, ang mga ipinangaral ko sa inyo ay mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangangaral at kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Ipinapakita po dito na normal lang na tayo ay magsimula sa gatas. Tayo ay mga baguhan. Pero hindi po dapat na mananatili tayong baguhan. Habang tumatagal yung panahon, lumilipas yung panahon, para ka pa rin baguhan. Hindi po dapat tayo nananatili sa ganun. Sabi ng Hebreo 6.1, dito lang din pala. Kaya bilang matatagal na sumasampalataya, dapat na natin iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsasaliksik at talikod sa bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Dito po pinapakita na inaasahan yung ating pag-usad. Mula sa pundasyon patungo sa mas malalim na kaalaman. At sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi dito, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak-anak. Kay Timothy, sabi dito, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa amin sa harapan ng maraming saksi.
Ang layunin ng pagkaturo ay hindi lang po para sa sarili. Habang lumalago tayo, dapat tayo rin ay nagtuturo na sa iba. Hindi lang tayo yung natututo, hindi lang dapat tayo yung lalago sa pananampalataya. Dapat tayo rin ay nagtuturo na tayo mga baga, nag-disciple. Disciple. Mga kapatid. Ibinabahagi din natin yung mga natutunan din natin. Para hindi lang tayo lalago, kundi sama-sama po tayong lalago sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi masama na magsimula sa pagiging sanggol at pamuhay, gatas. Pero yung hamon ay huwag nating hayaan na habang tumatagal tayo, ganun na lang tayo. Ganun na lang. Hindi tayo nagugulong. Pangalawa, the condition of new believers unable to discern. Ang kalagayan ng nagsisimula ay hindi pa nakakataas. Sabi dito sa verse 13. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ang kumakain ng gatas ay sanggol pa, hindi pa niya lang ginawaan ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Tulad ng sanggol ang mananampalatayang hindi lumalago. Walang sapat na kasanayan, karanasan para timbangin yung tama at yung mali. Madaling masaktan, madaling malito at madaling mapaniwala ng mga maling akal. Ang tinutukoy po dito yung pagkakaroon ng discernment. Kapag may pagsubok, madali tayong mag-question sa Lord. Bakit nangyayari ito? Madali tayong panghinaan. Madali tayong panghinaan. Dahil hindi natin lubusang nakikilala ang Diyos, ang katapatan ng Diyos. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 13 to 14. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap nalalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Ang hindi lumalago ay walang matibay na sandigan, kaya madali siyang nadadala kung ano. Kapag wala tayong sapat na kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, kapag hindi tayo nalago, madali tayong madala ng sinasabi ng iba. Madali tayong mapaniwala ng mga pagtuturo ng iba. Lalo pa ngayon, di ba po, napakadami pong nagtuturo sa social media. Kumbaga, hahangaan mo talaga kasi ang galing nilang magsalita. Ang galing yung turo. Marami rin tayong mga mababasa. Kaya po. Pero, parang isip, ay, ang galing naman yun. Ay, ang ganda naman ng pagkakasabi nito. Madali tayong mapaniwala. Meron pa nga sinasabi na, di ba, yung kasabihan na, follow your heart. Kung ano yun, nasa puso mo, sundin mo.
Kaya po, pag wala kang discernment, madali kang, oo nga no, yung ganun. Pero kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mong hindi. Alam mong mali. Hindi follow your heart. Ang susundin natin ang Panginoon. Kasi sabi ng Jeremiah 17:9, yung puso natin, yung mga nararamdaman natin, ay mandaraya. Kanina may nakausap ako eh. Hindi ko na siya mapakalanan. May nakausap ako, pero pinayuhan ko lang din siya. Sabi niya, pakiramdam daw niya hindi na siya masaya. Sabi ko sa kanya, baka nadadaya ka lang kako ng nararamdaman mo. Kasi di ba po, di ba meron tayong Holy Spirit? Di ba, ang Holy Spirit, yung bunga niya ay kagalakan. Yung kagalakan po ba, mawawala yun sa atin? Di ba hindi po? Kung yung Holy Spirit na sa atin, meron tayong yung bunga niya, yung galak. So sabi niya, parang hindi ko na nararamdaman yung masaya. Sabi ko, baka naman na madalaya ka lang na nararamdaman mo. Kasi yung nararamdaman natin, yung puso natin, sabi ng Jeremiah 17:9, masama yun. Ang puso ay mandaraya at higit na masama. Sino nakakaalam nito? Ang Diyos. So minsan, baka kaya, sabi ko sa kanya, baka kaya nararamdaman mo na hindi ka na masaya kasi baka napupuno ka lang ng mga isipin, napupuno ka lang ng mga alalahanin. Kaya nararamdaman mo hindi ka masaya. Pero sa pagkakaalam ko lang po, di ba? Pag yung Holy Spirit na sa atin, hindi ko mawawala yung kagalakan. So, yun lang yung naging simplify ko sa baka nag-iisip. So, ganun po yun. Pagka hindi tayo rooted, wala tayong alam sa salita ng Diyos, madali tayong mapapaniwala ng mga nararamdaman. Parang akala natin yung nararamdaman natin tama. Akala natin yung sinasabi ng iba tama. Akala natin yung mga napapanood natin, yung mga hinahangaan natin, yung mga naririnig natin tama yung sinasabi. Pero wala naman po dito sa salita ng Diyos. Dito po natin lagi i-check para hindi po tayo magkakamali. Kapag alam natin ang salita ng Diyos, madidiscern natin yung isang sitwasyon, madidiscern natin yung isang bagay. Ito ba sa Diyos ba? Ito ba mararamdaman ko sa Panginoon? Lalo po sa mundo ito. Sa mga nakakasama natin. Sa mga tao sa paligid natin. Kailangan po natin yung discernment. Pero para magkaroon po tayo ng discernment, spiritual discernment, kailangan po natin ng salita ng Diyos. Kailangan po natin to araw-araw para hindi tayo maliligaw, para hindi tayo madaling mapaniwala ng mga sabi-sabi. Hindi tayo pa naman sabi-sabi. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 2. Yan. Alam po yan. 1 Peter chapter 2, verse 2. Sabi dito, gaya ng sanggol ng bagong panganak, manabig kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ang gatas ay mahalaga at kailangan. Ito ang pundasyon na magpapalago sa iyo kung itutuloy mo. Manabig sa dalisay na gatas na espiritual. Sa pa po sa 1 Corinthians, ay, First Corinthians chapter 14 verse 20. Kasi
Sinabi ni Pastor kanina po. Sabi dito, mga kapatid, kung tungkol sa mga bagay na ito, huwag kayong mag-isip bata. Sabi dito. Huwag kayong mag-isip bata kung sa masasamang bagay, maging tulad kayo ng mga batang walang mali sa kasamaan. Ngunit sa pangunawa, mag-isip matanda kayo. Sa pagiging simple ay maaaring parang bata, pero sa pagkaunawa at pamumuhay ay inaasahan ang paghagot. Kaya mahalaga po na tayo ay patuloy na hinugo at mga plan. The mature believer trained to discern. Sabi dito, sa verse 14, sabi dito, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Ito naman po yung katangian ng mga mananampalatayang sasabi natin malagot na. Meron ng sariling pagkaunawa, hindi na naghihintay na turuan, kundi siya na yung nagtuturo. Marunong kumilatis kung ano yung mabuti at kung ano yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung mali, kung ano yung hindi totoo, kung ano yung totoo at hindi totoo. Malakas na. Hindi na basta-basta naaapektuhan. Kapag may narinig ka, ini-ignore mo na lang. Hindi mo na pinapatulan. Pinagpe-pray mo na lang. Pinagpapasadyos mo na lang. Hindi ka na mapagpatol. Hindi ka na rin tipong yung masamang balita lang na maririnig mo, parang yung reaction mo parang, di ba? Sobrang alalang-alala ka, kundi panatag ka na, payapa ka na. Malakas ka na, kaya mo nang, hindi ka na sagot. Matured ka na, kaya mo nang lunukin yung matitigas na pagkain. Kumbaga, kaya mo nang tumanggap kahit mga masasakit na turo. Kung dati dinadamdam mo pagka akala mo ikaw tinatamaan. Kasi may mga ganun, di ba? Pag nagtuturo, akala mo pinapatamaan ka, nasasaktan ka. Pero ngayon, oo, nasasaktan ako nga. May mga panahon na, may time na nasasaktan pa rin naman ako sa mga nagtuturo dito. Tahimik na lang po ako. At una sa lahat, sa Panginoon po ako nagpupray. At humihingi ako ng tawad sa Lord kung mali yung nararamdaman ko at kung mali yung iniisip ko doon sa nagturo dito. Unlike before, tinamaan ka lang, hindi ka na aating. And worse, aalis ka na. Pero ngayon, nagkakaroon na tayo ng kaisipan na hindi na tayo nagiging selfish. Nagkakaroon na tayo ng isipan na baka nga. Kasi salita ng Diyos di ba po? Sabi ng Hebreo 4:12, mabisa, talagang masusugatan tayo pag salita. Hindi naman salita ng mga nagtuturo dito eh. Hindi naman galing sa sariling salita nila.
galing sa salita ng Diyos. So, pag salita ng Diyos, masakit talaga. Pero, lalago po tayo doon. Matututo tayo doon. Papasalamat po ako. Siguro kung wala din gabay ng mga taong nakasama ko dito for 12 years. 12 years na po ako sa DFC. So, salamat po sa Panginoon. Siguro kung wala din yung guidance nila, baka matagal na rin po kung wala dito. Sa mga dati-dati pa lang. May mga pagtuturo dito. Parang feeling ko talaga, ako yung pinapatamaan ng mga nagtuturo dito eh. Pero salamat po sa Panginoon. Dahil ako na dating matampuhin. Matampuhin. Nagagamit po ng Panginoon ngayon. At nagpapatotoo po sa inyong araw. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon. Kung tayo natatamaan tayo ng mga nagtuturo dito, ng mga pastor natin, huwag po natin isipin na pinapatamaan tayo. Masakit po talaga. Tinatama lang po tayo. Kasi para po yun sa ating paglago. Hindi tayo lalago kung hindi tayo masasaktan. May tulong po sa atin yun. At darating yung panahon, naniniwala ako, tatayo rin po kayo dito at magtuturo din kayo ng salita ng Diyos. At kayo mismo ay magpapatotoo din. Dati ganyan lang din ako, nakaupo lang din ako, nakikinig-kinig ako, ganyan-ganyan. Mga nagpapatotoo kagaya ng pinapatotoo ko, naririnig ko rin sa mga tumatayo dito. Pero napakabuti ng Lord, no? Hindi ko aakalain na ako magagamit din pala na magpapatotoo yung mga na-experience ko dati. Salamat po sa Panginoon. Ako, huwag tayong aalis. Huwag tayong aalis pag tayo nasasaktan. Ako, huwag tayong magtampo sa mga pastor. Hallelujah! Sa lahat po tayo maging selfish po. Isipin din po natin. Nasaktan ako doon sa sinabi ni Pastor. Lumapit po tayo sa Panginoon. Okay natin, hingin natin ng tawad kung meron tayong maling damdamin doon sa nagturo. Kung meron tayong maling kaisipan. Kasi Pastor, papatama lang yun. Nakakainis. Kaya pag yan nagtuturo, parang ayaw kong umatin. Huwag tayo magkaroon ng ganong kaisipan. Kung meron ka man nagbigiging ganong kaisipan, Lord, patawarin niyo po ako. Itama niyo po yung nararamdaman ko. Itama niyo po yung maling naiisip ko dun sa lingkod niyo. Hallelujah. Yun po ay pagiging isang mature na Kristiyano. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Matatag ka na. Pag matagal ka na, matatag ka na. Amen. Marami kang problema, pero matatag ka na sa biyaya ng Lord. Amen. Hindi yung para paypay ka pa rin. Titignan ka pa rin para kung walang Kristo sa puso. Parang wala kang Kristo sa buhay mo. 10 years ka na sa Panginoon na naglilingkod na nanampalataya, pero kung titignan ka, parang pasan mo yung buong mundo. Matatag na po tayo sa biyaya ng Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Matatag sa gitna ng hirap dahil kilala na natin kung sino yung Diyos na Yes. pinagkakatiwalaan Hallelujah. natin. Hallelujah. Philippians chapter 1 verse 9 to 10, sabi dito, itinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang lumago sa kaalaman at pagkilatis upang mapili nyo kung ano ang tunay na mahalaga. Dito. Pinapakita nito na ang kakayahang kumilatis ay bunga ng lumalalim na pagmamahal at pagkilala sa Diyos. Kawikaan chapter 5 verse 1 to 2, pakinggan mo ang aking karunungan upang mapanatili mong may pagkilatis at ang iyong mga labi ay magkaroon ng kaalaman. Ang karunungan at kakayahang tumimbang ay nakukuha sa pakikinig at pagsugid. Santiago chapter 1 verse 22 to 25. Natin to.
Sabi dito, Santiago chapter 1 verse 22, wag lang kayong maging tagapakinig sa salita ng Diyos. Sabi dito, sundin nyo yung sinasabi. Kasi kung nakikinig lang tayo, dinadaya lang natin yung ating sarili. Pero hindi naman niya ginagawa, sabi dito, yung sinasabi, katulad lang siya ng taong tumingin sa salamin. Pagkatapos nakita yung sarili niya, umalis na. Umalis na at kinalimutan na kung ano yung aking. Ang tinutukoy dito na pagsasanay ay nangyayari kapag hindi alam kundi ginagawa rin yung salita. At doon lumalakas yung ating parang sharpen ba tawag mo? Nahasa yung pandama mo, yung discernment. Yun. So last. Tanong. Paano lumago? Madalas na natin kung naririnig yung mga ganitong tanong. Paano ba tayo lalago? Hindi tayo lalago sa pananampalataya natin habang tayo ay tumatanda. Sabi sa binasa natin, sa pamamagitan ng pagsasanay. Lalago tayo, kagaya ng binasa natin sa Santiago, kapag hindi lang tayo nakikinig, kundi tinutupad natin yung napapakinggan natin. Lalago lang tayo kung hindi tayo hihinto at patuloy tayong magsasaliksik. Patuloy kang naghahanap ng mas malalim. Patuloy kang nagpapakalalim sa relasyon mo sa Panginoon. Mas kinikilala mo siya sa pamamagitan nito, di ba po? Di mo naman makikilala ang Panginoon na tatanungin mo lang sa kaibigan mo, sino ba ang Diyos? Siyempre, ikaw mismo sa sarili mo, kung talagang interesado ka na lumago ka sa sarili mo, tutulungan mo yung sarili mo. Hanapin mo siya dito kasi dito lang natin siya makikilala. Amen. Dito lang mas lalalim yung ugnayan natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Diyos. Makikilala natin siya kung palagi natin itong babasahin at ipapakilala din ng Diyos yung sarili niya sa pamamagitan ng pagbasahin. Lalago ka kapag hindi ka lang tumatanggap, naghahanda ka rin magbigay at tumulong sa iba. Diba, kagaya nga po ng sabi ko kanina, kapag kung tayo, matagal na tayong lumalago, tinutulungan din natin yung mga baguhan pa lang. Na sila din ay lumago sa pananampalataya. Na sila din ay lumago sa relasyon nila sa Panginoon. So, hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Hindi po usapin dito yung gano'n ka na katagal sa church niyo. Gano'n ka na katagal nagsisimba. Hindi po yun yung usapin. Ang usapin, lumalago ka ba? Kasi gaya po na sabi ko kanina, kahit baguhan ka pa lang, di ba? Kahit wala ka pang isang taon, merong mga ganun. Wala pang isang taon o isang taon pa lang, pero kung titignan mo siya, parang indag-indag na ganito. Kumpara mo dun sa 5 years pataas na siya sa Panginoon. O, hindi siya nakukuha sa kahabaan ng gaano kakatagal. Kundi, yung tanong dun, kung lumalago ba tayo. Hallelujah! 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 So, lamang po yung aking maibabahagi sa gabi ito. Nawa po, meron po kayong natulog. Kahit pa paano, meron po kayong natutunan. Lumago po tayo. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Nasain natin, palagi natin yan naririnig. Nasain natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo lalago ng pakikinig lang dito, turo nila pastor, linggo-linggo, turo ng mga kapatid dito. Hindi ka lalago doon. Ikaw mismo sa sarili mo, saliksikin mo to. Kilalanin mo ang Diyos. Ang dami nga nating oras sa sa mga ibang bagay di ba?
Bakit pagdating dito nagiging tamad tayo? Sign of spiritual immaturity din yung pagiging tamad. Tama po ba? Hallelujah. Tumaga na naman ako. Sige po, salamat po sa Panginoon. Nilamang po yung aking maibabalik.